Ayan, magandang araw po sa inyong lahat, ano? Dito sa Master B channel. So, dito na naman kami dito na naman kami kasi may kasama tayo, ano, no? At, yun, kumusta po kayo? Dito kami para pag-usapan yung mga, ano, bago about sa screen reading. So, ah, try na rin namin sagutin, ano, yung mga ibang tanong sa screen reader ngayon. So, kasama natin si Kuya David Jan. Ayan, nandiyan ka ba, Kuya David Jan? Ayun, check. Magandang hapon mga ka-Master V and sa lahat, no? Ngayon nga, yun nga, sabi nga ni Master V, nabanggit niya na pag-uusapan namin yung mga iba't ibang bugs and yung mga dapat pang i-improve ng mga screen reader software sa Android. And yung mga, yun nga, yung mga screen reader na nasayang lang dahil yun, kulang ng maintenance, kulang ng support. I-discuss namin yan at magbabahagi rin kami ng mga knowledge and tips namin. At yung rason kung bakit namin to diniscuss, siyempre may main reason yan. Papaliwanag ko mamaya kung anong pinaka main reason kung bakit namin to diniscuss. So, ayan. Okay, kagabi na nakapag-usap kami ni Kuya David Jan about sa bagay na na pag-usapan namin na gagawa kami ng tutorial tungkol nga dito kasi maraming marami ding mga mga issue, marami ding mga maintenance na kailangan bang i-improve ng developer na kailangan ding pag-usapan natin para tawag dito. At least kumaga mapagkumpara nyo din yung mga screen reader kung alin ba dapat ang Oo, gaya ngayon napakarami gamitin. ng screen reader software ngayon na lumalabas sa market. Pinaka-common doon ngayon yung nadadownload sa Play Store, yung Prudence. Yung pinakamadaling screen reader sa Ayun, lahat, yung Prudence. O, pinakamadali. Sumunod doon yung G-Show na yung pinaka-advanced na talaga sa lahat. Although may conflict nga lang kung di mo pa kayang mag-setup nun. Pero ang may mga advantages kasi yung mga screen reader na yan. Yun yung ipapaliwanag namin mamaya sa inyo. Ayan. So, let's start. Siguro unahin muna natin i-discuss no, yung mga screen reader na nasayang lang no, o yung mga nawala. And focus tayo dun sa mga older Android muna, pre. Pwede naman, ano ba yung mga lumang screen reader na nawala? Ang Bigla alam na ko lang yung, nawala no. Shine bigla Plus. na nawala. Shine Plus. Actually yung O Shine yung Plus, Say Plus. maganda yon. Hindi lang na maintenance. Kung ihahalin tulad mo yung Shine Plus kasi para siyang G-Show. Kasi meron siyang feature nun na 2TTS. Siya lang ata yung pinakaunang screen reader nun sa mga lumang Android na may feature na ganun. Yung 2TTS engine. And sa gesture naman, laro naman ako masabi doon. Although lagi siya, sinubukan ko siyang gamitin on my previous Android na sa Android 10 pababa. Okay siya actually Sa gamitin. pagkakalam ko sa Android 4 yata gumagana yung application. Sa mga sumunod na Android version, hindi na sa gumagana. Yes, sa pag Android 5 ay Android 5 pataas na. Medyo may mga conflict na siya eh. Kasi design talaga yun sa mga lower Android eh. Kasi yung talkback nung time na yun, speaking of talkback, pag-usapan din natin yan. May mga ano rin kasi, may mga conflict sa mga yung mga lumang talkback na yun. Didiscuss din natin mamaya kung ano mga improvements ng talkback ngayon kaysa sa nun. Pag sa talkback, sobrang dami ang in-improve. Kasi, yan, Oo, especially marami na ngayon iba. sa mga naka Android 13 to 14 users, mas maraming improvement ngayon yung TalkBack kumpara noon, which means pinagpapasalamat ni ng mga TalkBack user talaga, especially sa Facebook. Yun, I think agree ka doon kasi sa Facebook mas bug to Oo, dati.
Sa mga di pa nakakaalam nga pala, ayun, sa mga di pa nakakaalam, yung problema po sa Facebook, kasi yung talkback talagang 2 taon din yan na tinitiis din ng mga naka-talk users na mo yung pagka nagbabasa sila ng post, naghahang, hirap lumipat sa kabilang post. Pero ngayon, yung bago nilang update, yun, okay na. Hindi na siya naghahang sa Facebook. So, pwede na kayong magbasa ng mga post sa Facebook ng dire-diretso. Hindi na po siya naghahang. Yung, Although may mga konting improvement yun. bugs pa rin. Hindi naman na-avoid yung konting bugs na yan. Oh, di ba nawala yan? Pero yun nga, sa developer yun kasi, yun. Discuss din natin mamaya yung mga improvement siguro ang dapat pa nilang i-develop. Kasi, I think dalawa rin ata tayo dun sa G-Show tsaka sa Prudence na nagpa-follow up ng mga concerns. May isa pa tayong Pinoy na Oo. dito na nagpa-follow up dun sa mga concerns. Yun. Discuss din natin yan. Buti lang talaga nung pumasok yung Prudence. 'Di ba? Pumasok yung Prudence dun last year. Ata di ako nagkakamali, no? Last year. Last Pumasok year, yung Prudence. August yata sa pagkakalam ko. Yung Prudence naman, okay naman. Parang Jason naman yung kanyang style. Actually, nagustuhan ko yung kanilang yung parang ng pag-backup settings kasi yung mismong Google mo na mismo yung gagamitin mo dun, hindi ka na gagawa ng Oo, yung account mismong na email mo Jason na. Mismong email mo na talaga gagamitin doon. So, yun Which, din yung isang magandang advantage ni Prudence. Kaya lang, yun nga, medyo kulang din sa maintenance kasi mabagal yung developer. medyo mabagal yung update pero okay na rin kasi kahit papaano, kahit Oo. medyo mabagal yung update, may mga improvement naman. Except lang sa SoundStream. Real. Sa SoundScale, medyo parang tinatapik na base yung kanyang default no? Pero sa gesture saka sa commands, wala akong masabi. Kasi almost nananakaw nila I mean, sorry sa term, pero nagnanakawan lang sila ng G-Show ng Kasi pareho silang under Chinese yung developer. Parang nagnanakawan lang din sila ng mga features. In not mistake. Parang no, parang kompetensya yun. Akala ko yung mga kompetensya sabagay, wala naman na doon kasi lahat naman tayo ng mga gumagamit sa mga screen reader ngayon lahat naman tayo nakikinabang sa mga features na inilalagay nila. Actually hindi lang Prudence tsaka sana. Gusto rin sana masubukan yung Tiantan eh. Kaso na lang all Chinese talaga 'yon, yung Tiantan screen reader Chinese. software. Chinese talaga 'yan eh. Pero natatranscribe yun gamit yung OCR translation kung magamitin yun. Kaso nga lang Pagdating naka-Chinese tong talaga siya. pagdating talaga sa mga screen reader, talagang masasabi mo ang China may ding ibubuga pagdating sa mga ganyang technology kasi yung GSO nga lang talagang pwede mong sabihin na powerful dahil pagka medyo may alam ka sa mga code programming medyo Pwede mong manipulayin makakapag-create yung G-Show talaga. oo. Totoo. Naalala mo yung mga naka-upload doon sa server, yung akala mong yung akala mong simpleng extension lang, pero kapag inopen mo, iba yung gagawin sa phone mo. May mga extension doon. Yan yung buti na banggit mo yan, kasama yan sa natin, mag-ingat po kayo sa kada-download po ng mga extension doon sa server. Although hindi naman kayo namin binabawalan na mag-download doon, pero mag-iingat kayo din na doon kasi may mga loko din na nag-upload ng may extension doon. extension. Hindi ko napabanggitin kung anong extension. Pero ang purpose ng extension na yun, yung akala mo, mag-skip lang yung YouTube mo, pero i-reboot niya yung system. Loko. Oo, pambira. Kaya yan, mag-ingat din po kayo. Sa mga kilalang resources kayo kumuha. O pwede naman sa Telegram. Yun yung Telegram talaga ang pinag-uploadan ng mga developer ng mga yung download ng mga extension of tools. Kasi sa server, marami na. At the same time, nagkakapare-parehas yung mga name. Nagkakapare-parehas. Medyo may conflict lang. Kasi lahat tayo,
pwede tayong mag-upload lahat sa sa server. Gawa ka lang ng account mo. Pwede ka na mag-upload. Ayun, actually discuss na rin natin, no? Sa mga hindi pa alam paano gumawa ng account sa G-Show. Kasi may isang nagtanong din sa akin ng dati, kailangan pa ba ng invitation code yun? Sabi ko, hindi na. Ano lang yan, username and password lang Ay, yan. hindi po. Hindi na kailangan yung invitation code. Bal yung invitation code, yan yung account na isa pang G-Show user, ilalagay mo dun sa invitation code. Yan yun. Yun, pero kapag gagawa ka lang ng account, ikaw lang, username and password lang yan. Yun lang yung i-fill mo dun sa registration. Sa pagre-register mo, tapos tandaan mo lang yung ginawa mong username and pass. Mga gamit mo talaga yung account mo pang kalahatan. Pero hindi ko lang doon sa invitation code na hiningi ni Jisoo, siguro pag halimbawa si Kuya Dan meron sang account sa Jisoo o meron sang kumbaga bumili sa premium. So kapag binigay sa akin yung yung invitation code, so magkakaroon ako ng discount pag Yung subscription. ako din yung bumili. Then magkakaroon ka ng premium subscription kahit wala kang crack ng G-Show. Usually yung mga naka-modify ngayon yun yung pinaka-common ngayon na ginagamit talaga kung wala kang pambili. Nabang na yung pagka-crack, naku, marami din issue kasi pagka yung mga ibang crack ngayon, naku, pagka yung nag-crack, palpak din yung pag ano nga daw, pag mode niya, nagkakaroon din ng problema yung mga settings. Isa yun sa Hindi mga ma-view issue ng modifiers talaga. Kasi yung, alam mo yung pag nagkakrak, parang binibilisan talaga nila yung pagkakrak. Isa sa mga suggestion namin ni Master V, if kukuha kayo ng crack, doon na lang kayo sa either sa Telegram channel ng yung mga kilala kasing mga nag-upload ng MOD, minsan kadalasan dun sa Hub Engineer gano'n. Kaya naman join kayo sa mga channel namin dun sa Super Forum, ina-upload naman namin dun yung mga kilalang mga yung mga like yung Hack malinis na Engineer, Hack Engineer, marinis mag-crack yung mga tsaka yung current gano'n. Yung River Bites yung kay Karen. Isa rin yan sa mga legit na pinagkukunan ng crack. Ay, isa din yun sa malilis na crack ng mga Jisoo. Oo, tsaka it becomes a G-Show kasi medyo mga expert na din kasi yung mga yun. It becomes a crack. Anyways, yan, tapos na tayo sa G-Show. Discuss natin yung mga about sa prudence, no? Or kasi may compressed ba kayo? Reliability sa Android. Especially sa mga latest sa Android ngayon. Ano-ano nga ba? Ikaw muna unahin ko. Ano yung masasabi mo dito sa prudence nung pumasok to last year? Since alam natin maigpit yung competition, it becomes a screen reader. Kasi may Valeria pa nag-update man yung Valeria, pero next ata mag-update sila or mayroon silang ginagawang project na magdadagdag sila ng text-to-speech nila. So, ano pa pala mga comment mo doon, pre? It becomes mga expectation mo doon sa mga screen reader na lumalabas ngayon. Kasi may mga announcement na sila yung Valeria nag-announce na doon sa Prudence, comment ko doon, halo-halo yung ginawa nila doon pinaghalo yung kumaga parang pinag-mix nila yung talkback at Jisoo kasi yung mga ibang interface ninyong ibang settings kagaya na ng customize gesture ganun, customize menu parang sa talkback nila ginaya, pero yung ibang mga function na galing na kay Jisoo. Tapos yan ang maganda sa kanya, wala kang bayad, di sila di sila papabayad, kaya yun, sana nga ma-improve pa yun para mas magamit pa ng mga users. At the same time din doon, very accessible kasi yung Prudence. Alam niyo,
sabi kong bakit. Kasi sa mga beginners, kung lag yung talk, especially sa mga Android beginners, suggest namin to ni Master V na kung gagamit man kayo ng screen reader na pang beginner talaga, yung magsisimula ka pa lang, yung prudence yung pinakagamitin nyo. Kasi, yun nga customize siya na part siya na medyo, parang intermediate screen reader lang siya din, yung talkback. Pero ang maganda kasi sa kanya, easy setup na siya Bale, i-open mo na lang yung app para magamit mo dun sa accessibility settings mo. Ay, kasi yun yung Kailangan pinagkaiba. isang app. Kung may setup Wala ka mo pong siguro, kailangan set up. konti lang. Like yung, ilagin mo lang yung account mo. Siguro kung may account ka na, ilagin mo na lang. Pero yung mga gesture settings, wala ka nang isa-setup doon. Napakadali lang kabisaduhin ng mga yun kung um, kung gusto mo talagang matuto gumamit ng screen reader. Yung G-Show naman kasi hindi namin sinasuggest na gamitin yan kung beginner kayo kasi medyo may conflict 'di ba? Alam mo naman yun siguro Master V, yung conflict sa G-Show sa pag-setup pa lang hirap na nga yung mga user sa permission sa pag-setup ng Talagang yan ang talagang number one na main problem na sa Jisoo yung mahirap mag-set up. Pero naiintindihan ko naman yung doon, yung developer kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng gusto Iba kapag pag-develop siya o baka nag-update si developer ng Jisoo na nag-setup, baka yung setup na gagawin niya hindi ko rin gusto, di ba? Kaya ang prepared niya na lang is i-allow yung mga user na i-set up based dun sa preference na gusto nila, which means sa akin okay yun, napaka okay yun. Kaya natin ginawa diba dati yung G-Show activation yun dati kaso nga lang ngayon, pero lang na hindi yung na account gumagana na ngayon yung pinapano namin, yung account na po ngayon yung pinapagamit namin kasi account na talaga hindi talaga na gumamit pa kayo ng G-Show activation kasi yung settings kasi hindi na re-restore ng maayos doon sa once na nag-start na yung operation ng extension. Hindi kasi lahat na re-restore and hindi lahat kasi nadadaan sa sa activation. Mas maganda pa rin na matuto kang mag-manual setup. Actually marami na akong napansin mo, marami na nagtuturo. Special mention natin yung pinakahuling nagturo niyan si Kuya Daniel. Special mention tayo dyan. Kasi marami namin nagtuturo. Nagturo siya ng ganon. Which means sa atin, okay yun. Wala tayong problema doon. Tinuro niya Yun nga, pasalamatan lang din tayo sa mga ibang dito sa Blindcom na nagtuturo din sa mga ganon. Kasi hindi lang naman pwedeng sa atin lang din. Dapat may magturo na iba kasi share lang ng knowledge kumbaga. It becomes a tech. Ayan. So, kung may iba pang mga magturo dyan, kasi iba-iba naman tayo ng pang-explain. So, pwede yung explain nyo, mas maintindihan ng ibang news. Based on experience kasi yan sa paggamit ng screen reader. No? So, ayan. Tapos na tayo dun sa prudence sa comparison ng G-Show. Lipat tayo sa Valeria, pre. Na since yung Valeria parang siya, modified version ng talkback. Modified lang. Isa rin kasi sa hindi naman masasabing weird, pero yung pinaka upset lang na part doon is parang mas ginaya pa nila yung lumang talkback or parang mas nakuha pa nila yung lumang talkback. Yung bug kasi ng lumang talkback although okay yung Valeria, pero yung bug niya kasi parang makalumang talkback. Alam mo yung mga previous talkback na naka-install doon sa mga Android 11 pababa. Yung mga talkback 8, yung mga di pa na-talkback 9 kasi yung talkback 9 bago na yun, Android 11 na updated na yung talkback 9 Yung talkback 8 kasi yung Android 10 pababa yun. Tapos yun yung feature ata nila na mas nag-focus sila doon. Pero hindi naman natin actually ngayon announcement na lang din namin papaalam. Yun nga, nabanggit ko rin kanina yung Valeria. May incoming update sila, no? It becomes a screen reader nila yung Valeria. I-improve ata nila yan Maglalagay sila ng text-to-speech. Tsaka nag-submit na rin ako ng doon, ng any suggestion din doon sa kanila.
Kasi yun yun lang yung ano doon eh, medyo laggy and hindi rin kasi ano siya, hindi rin kasi siya accessible masyado sa mga web, especially sa website. Kung napansin mo no, hindi siya yung tipong maganda yung quality niya kapag nagbabasa siya ng mga content sa site, yung Valeria. Kung napansin mo or kung nagamit niyo na yun. May mga ilang di binabasa. Oh, although naka-check na yung label buttons, hindi pa rin niya binabasa ng maayos yung ano doon. Kahit nga yung Prudence kahit nga yung Prudence, medyo may mga bugs pa rin siya sa mga web pages. Pero yun nga, it become talaga sa... Saka may mga dikit-dikit sa Prudence kasi pagka nagbabasa ka sa Prudence, lalo yung back button, medyo hindi ganang malinaw yung pagbanggit kasi hindi lang siya. walang space. Oo. Sa ano yun sa sa pag-create kasi na lang ng mga developer yun. Oy, baka sabihin nyo na ano kami dito, baka yun nga, actually comparison talaga to ng screen reader walang lamang sa amin dito, yun nga, and yun Kasi lahat nagamit po namin. Kasi yung Giso, hindi rin naman masasabi na perfect yan. Kahit na sabihin natin na powerful lang Giso, hindi naman masasabi na perfect na. Kaya pinagkumpara. actually yung codes nga yung mga codes nga na ginagawa natin, sumasablay pa yun, hindi pa yun perfect talaga yung mga codes na ginagawa namin sa extension. May mga sablay talaga yun, tsaka may mga lags yun, hindi pa perfect lahat. Hindi yun perfect lahat. Actually, lahat ng screen reader may mga bugs po talaga. Kaya namin diniscuss tong discussion na to, ginawa namin to is true orient din po, no, yung mga hindi pa masyadong familiar sa screen reader software. Yung mga dapat i-improve pa ng mga developer. So, unahin muna kita, no, sa TalkBack. Kasi matagal-tagal ka na talagang TalkBack user. Matagal ka na talagang gumagamit ng TalkBack, no? Yung talaga yung pinaka-main na ginagamit natin, TalkBack. TalkBack. Pero may dalawa kasi ng TalkBack yung Samsung na main, tsaka yung Accessibility Suite ng Google LLC. Yan. So, yung Samsung naman dahil ewan ko sa Samsung ba't nila ginawa yun. Pero yung TalkBack nila galing din kay Google. Parang iniba lang nila yung imbes na open TalkBack sa Play Store, iniba nila, pinalitan nila yung Play Store ng Galaxy Store. Ay, Galaxy Store, pinalitan nila ng link. Oo. Yung problema sa sa Samsung, pagka yung phone mo hindi na nag-Android 14, yung kagaya ng phone ko naka hindi na mag-Android 14 tong phone ko. So yung TalkBack niya hindi na makaka-receive ng update. So hanggang TalkBack 13 na lang. So TalkBack 13.5 yata yung pinakahuling update ng Samsung sa kailang TalkBack na available sa 13, pero ang alam ko meron silang bagong update ngayon na pang Android 14. hindi mo lang talaga nakuha. Oo. So hindi yung pero yun nga may alternative naman dyan kung gusto nyo talaga magagamit ng TalkBack na pang Android 14 kung hindi kayo updated, yung TalkBack Gold. Ayan, TalkBack Gold yung gamitin nyo. Alternative yan kung hindi kayo nakakatanggap ng update. Ayun, pwede niyo po gamitin yung TalkBack Gold kasi talagang po yan, updated po yung parang minodify nila yun. Tapos in-upload na lang nila sa Telegram. Kung yung TalkBack na yun, naka-base pa rin sa Play Store. Pag nag-update yung Play Store, yung TalkBack sa Play Store, doon din nag-update yung TalkBack Gold. Parang kino-compromise nila doon para sa mga hindi nakagamit ng access, especially sa mga Samsung user na hindi nakagamit nun. Yun yung purpose nun sa pagkakaalam ko, if not mistaken, yung TalkBack Gold. So yun, medyo napapahaba-haba na usapan natin. Anyway, sa ayos lang naman, it becomes tech. And ayan, discuss na rin natin since nasa screen reader naman din tayo, yung hindi namamatay-matay na issue ng ng Eloquence hanggang sa ngayon. Yun nga
'Di ba? I-discuss na rin natin yung about sa mga text to switch. Mas mahaba-haba pa naman to. Discuss natin Oo, yung about sa sa eloquence. ano talaga, sa mga latest na ano ngayon, na Android version, talagang namumblema po sa eloquence, ano, kasi mahirap nang hanapan ng eloquence. So, ah, may mga ilang Android po na naka-Samsung na hindi na talaga malagyan ng ano ng eloquence kasi may nag-chat sa akin kahit anong install nila hindi daw maano kasi luma na daw yung application na yun. So, kahit yung 1.3 ganyan hindi daw ma-install sa Android po nila dahil yun nga yun daw lagi na lumalabas yung luma na daw yung application Actually, kaya hindi mamatay-matay na issue yun ngayon eh. Dahil nga yung hindi na ginagawa ng update. Maraming developer talaga update doon. Hindi lang talaga sa sa vocalizer. Although yung vocalizer, di ba, naalala mo yung issue niyan recently na tinanggal siya sa Play Store. Pero binalik din nag-post siya na kalaunan. tatanggalin ito sa Dahil nga doon Play sa Store yung issue vocal na vocalizer. hindi na siya nag-update tsaka wala na talagang na-receive na update yung mga users. Especially doon sa mga nakabili. Wala na talagang update. Pero Oh, recently, binalik nila eh. Yung, yung vocalizer sa Play Store. Yung Eloquence ata dati nada-download pa yun eh. Sa Play Store pa. Dun sa mga sabi nila lumang versions 900 ng daw yun eh. Android, nada-download pa siya pero ngayon hindi na eh. Hindi na po siya nadadownload dahil yung developer hindi po siya nagbibigay ng update set. So, hindi yung naging problema sa sa mga developer kasi napakalinaw magsalita ng eloquence ang problema binigyan ng update. So, ang ginagawa na lang ng mga na mag-MOD Ayan, ng may dinawag eloquence, tayo doon. ine-edit Ayan. na lang nila. Ayun. Yun nga, Ayan, ang continue ginagawa tayo na lang pre. ngayon ng mga magaling Sige, continue ng mo muna. eloquence, ang ginagawa na lang ngayon ng mga magaling mag-edit sa mga application ganun. So yung dahil nga yung developer hindi na nag-update, hindi siya nabibigyan ng update. In-edit na lang po ng mga ng mga magagaling sa mga sa mga editor ganyan. Kaya hanggang ngayon nagagamit pa rin natin yung eloquence. Pero kung hindi na i-continue yan, baka hindi natin magamit yung eloquence. Sana magawan pa rin nila ng paraan na i-edit yung eloquence hanggang sa mga sunod pa na Android version para tuloy-tuloy po yung natin. Paggamit I think natin sa isa sa mga nakikita kong factor kung eloquence. bakit nagkakaroon ng problem doon no, sa Eloquence. Kasi hindi lahat ng Android sakop doon eh. May mga limited selections, sorry. May limited selections of Android lang na gumagana talaga siya which means hindi perfect yung pagkakakode nila. Ewan ko lang pero sa tingin ko isa din sa mga factor yun eh. Kasi yung mga na-install ko eloquence kasi may mga tinuturuan din sa akin naman yung mga eloquence na kinarak nila kayo no, yung ina-edit ng mga mga ibang nag-edit application gumagana naman sa Samsung pero yung sinubukan namin install sa Oppo kasi yung papaturo sa akin naka-Oppo siya nagkakaroon ng eloquence hindi sa gumagana so doon nga kulang yung yung Oo, hindi lang pinatutunan kasi nila. sa isang phone yun dapat gagaan. Hindi lang kasi sa isang phone dapat yung tinatest eh. Dapat may testing din sila sa ibang phone pero mahirap-hirap kasi yan. Minsan kasi may mga conflict din doon. Kaya yun, medyo nakakalungkot lang. Kasi, di ba dati, pagkakaalala mo, no? Ewan ko kung bago ako nalaglag, narinig mo to. Yung Eloquence kasi dati, nada-download pa sa Play Store. Sad to say ngayon, hindi na talaga siya na-download. Or tinanggal na talaga siya sa Play Store. Marami nagsasabi na yun nga nabibili daw nila sa Play Store yung allowance nagkakalaga daw yan ng ng 900 sa pagkakalam ko 900 daw yung binili yung kanilang bili doon sa allowance. Maganda na quality kasi nun eh. Nung nabibili pa siya sa Play Store. Kaso nga lang dahil dun, I think, kung hindi ako nagkakamali, namatay ata yung developer nun. Yung pinaka main developer ng Eloquence nun. Yung sa Code Factory po. Kaya hindi talaga nagtuloy-tuloy at the same time.
tinanggal nila sa Play Store talaga yung Eloquence eh. Pero kasi dati, nung maliban kasi sa crack, isa pa yun sa mga pinaka main source yung Play Store. Nakakalungkot lang din kasi na yung ibang mga text-to-speech is natanggal dahil sa kakulangan ng source. Hindi na develop yung update. Oh, speaking at to speech, isama namin natin yung Google Text to Speech, walang pagbabago. Walang nadagdag na mabagal pa rin, Ay, okay Pero, pa rin naman yung ayun, Google Text-to-Speech para sa akin. Isa yun sa mga alternative talaga eh. Wala akong masabi sa improvement ng Google oh, Text-to-Speech. kaya lang, yun nga lang, ah, medyo, iba pa rin talaga yung bilis ni, eloquence at saka ni Google Text to Speech pagdating sa, pagdating sa pag-navigate. Oo, iba talaga yung eloquence compare sa Google Text-to-Speech. Pero yun nga eh. Sabi nga namin, wala namang perfect na lahat. Wala namang perfect lahat. It becomes a software, wala namang perfect. No, actually, Maging sa phone. Maging ayo, sa sa phone, phone. maging Isa rin perfect. yun kasi maraming mga nagsisilabas sa mga brands ngayon ng phone. Sabi ganito, presyo ganyan, maganda. Pero may mga bugs pa rin yan. Actually, kahit nga yung Samsung namin, may mga bugs to eh. Oo. Then, isama ko na rin pala, yung tuloy ko na, yung pinapalala, kasi may mga nag pa rin, na reklamo about sa Giso pagka kinuklose all nila, namamatay. So, subukan niyo pong buksan yung, Giso Helper po. Yung Giso Helper po ang gamitin nyo na gamitin. So, kapag updated po yung Giso po ninyo, dalawa po yung magpapakita doon accessibility, yung Giso, tapos Ay, yung Giso Helper. So, mamimili nagsisimula lang ata yung kayo. last Feb eh. Yung Joshua Helper. Last Feb Oo. yung nagsimula eh. Tapos mamimili lang naman kayo doon. The same lang din naman sila ng, mamimili lang naman kayo kung ano yung gusto nyong buksan, kung Giso o yung Giso Helper. Kasi The sa same amin, lang din ni naman lang. Master V, dalawa kasi G-Show ginagamit namin. Sa akin, yung prepared ko, Giso ginagamit ko Lite. yung G-Show Lite sa sa testing, yung free version. Pero yung crack ko talaga na G-Show Plus, yung hindi ko muna ginagamit in case of emergency lang. Bali yung naka-on sa akin ngayon yung G-Show Lite na G-Show Lite na free version. Yung current version na um 5017 na version. Pero gumagamit din kami ng namang hindi lang previous yung ginagamit natin, full di yung crack. Pero yung malinis na yung malinis na yung pagkakarak kasi may mga dinadagdag Oh, kasi si malinis. developer na mga bagong Dalawang function crack kasi yun eh. o yung mga magagandang function na available na crack. So pinag-aaralan po namin yun, yung mga function na yun para yun, ma-share din po sa inyo ganun. Especially, speaking of extension kasi, ang pinaka-conflict lang na gawin, no? Discuss na rin natin is, mapadpad tayo sa extension. Since screen reader discussion tagal naman to. Ang pinaka-conflict kasi na gawing extension, yung auto-click. Actually, dalawa yung pamaraan para mag-create ng extension eh. Yung pag simpleng insert lang, tapos yung isa, yung coding talaga. Yung literal na coding. Yung coding talaga, napakahirap po yung talagang dapat talaga medyo may kaalaman ka na sa pag-code kasi kumbaga yung settings mo, kumbaga sa settings talagang kikialaman mo na yung, yung system ng phone mo eh. Dapat medyo may kaalaman ka na sa mga coding yan. Oh, especially ako actually nung nagsimula ako mag-coding, nahirapan pa ako, naalala mo nun, nagtatanong pa ako nun sa'yo, nagsisimula pa lang ako sa coding ng G-Show extension. Pero kalaunan, natutunan ko na rin paano mag-code. Try namin next time, no, if may time kami or may enough time kami, gagawa kami ng tutorial. Papaliwanag namin yun, yung mga basics, fundamental ng coding ng extension sa G-Show. Kasi may mga symbols yun eh. Number sign, ano pa ba? Asterisk,
Yung code, Maraming symbol dun eh. code. Yung pagko-code kasi nun eh, yung quote, percent, kung kailan siya ilalagay. Yan. Left bracket, Yung gano'n. equals, Gano'n mo talagang, oo, may mga, ano yan eh, may mga paglalaanan kayo yan. Kung saan nyo sa pwesto ilalagay. Tuturo namin yan ni, kasi sa YouTube, medyo mahirap gumawa ng extensions ng mga tutorial pala na ganyan. Kasi baka pwede tayo makompromise ban. Kasi coding yun eh. oh, Para, medyo nag-aalangan din po kasi ako gumawa. Actually, marami akong gustong gawin tutorial about sa mga yung ganyan. Kaya lang, medyo siyempre sa YouTube, may limit. Kasi, anong nakaraan kasi may in-upload ako na tutorial na tawag doon sa YouTube kung paano maglagay ng download button sa tabi ng next video. Ang problema, winarningan ako ng YouTube kasi yan, delikado yung application na yun. So, yun, doon nagkakaroon ng problema. Kaya, tingnan namin kung paano namin ano, may share sa inyo. No? siguro kung gagawa naman yung tutorial sa mga Telegram channel na lang namin, spot up, no? May mga Telegram channel kami. Pwede natin o sa yung hawak ko na yung hawak namin na super channel, yung super puro yung kay Kuya Dario naman yung accessible file for visually Yung file for visually impaired, dalawa yung pinag-uploadan ko ng file dun eh. Yung file for visually, yung software forum. Ayan. So, ayun, halos na-discuss natin lahat, no? And, ayan, direct tayo sa mga parts na doon na lang siguro sa mga tanong, ano ba yung mga kadalasan na tanong ng mga para masagot na rin natin, ano ba yung mga kadalasan na tanong ng mga ibang users ganun sa screen reader? Kadalasang tanong, okay. So, ito yung kadalasang tanong nila eh. Especially yung mga ibang user. Kung paano ba i-set up yung mga abbreviation, yung mga ganon, yung mga custom commands, yung mga ganon. Usually ako sasagot na ako dito, no. Sa gesture kasi may mga nagtatanong pa eh kung paano daw gumawa ng mga ganon. Paano daw natin nagagawa yung mga custom gesture, like yung talkback custom gesture natin, yung mga gesture settings natin, sinishare natin doon. Ano yun eh, gagawin yun siya dun sa custom gesture manager. Set up kayo ng name ng gesture na gusto nyong gawing project, tapos yung mga gesture isa-set up ni doon, either commands or extensions, or yun, yung mga pangkaraniwang command na ginagamit natin, yun yung pang play, pang pause. May nagtaka nga, yan yung mga basic lang, yun yung mga basic lang, yung mga command basic lang ng gesture. Kasi yung mga extension medyo mabibigat yun, kasi bukod kasi sa ida-download nyo pa yung gesture, ida-download nyo din yung mga extensions na included dun. Kaya hindi namin nilalagay yung mga extension dun sa gesture. Kaya talaga yun yung maglalagay nun, kasi hindi yun gagana. Ayun, yan yung mga rin, tawag dito. Pero sa pag-create naman ng gesture sa Jisoo, actually punta lang kayo ng general settings tapos yung custom settings yan, tapos pwede na kayo mag-create. Click nyo lang yung more. Click nyo lang yung more. Makapag-create na kayo dun. And then isa pa kasi sa pinaka-common nila na problem yung yung character by character browsing yan. Marami naalala ko nung dinagsa tayo nun eh. Medyo mahirap yun. Pero sa akin lang, suggestion ko lang din yung character browsing mode, kahit na hindi niyo naman po i-check yun, kasi ang lang naman yun, ang function lang naman niya, nagbabasa ng character. So, gusto mo iniisa-isa mo yung character. Isa-isa. Pwede naman yun, i-set up mo lang, set down mo lang, i-granting yun. Set up mo lang. Character default, ano pa ba, page, scrolling mode. Yun yung mga kontik pa minsan sa kanila eh, kung paano daw gamitin yung scrolling mode. Isa pa yun eh. Sana next time kapag may mga
may mga haba tayong oras or may mga enough time tayo, discuss natin yan. Sinusulit na namin to eh. Scrolling mode naman, yung scrolling mode naman para sa akin, kahit hindi nyo na po i-check yan, para sa akin lang kasi yung pag-scroll lang din ako, swipe up lang naman yun, swipe up with 2 fingers, tapos swipe down with 2 fingers naman pagka pabalik. Yung scrolling mode, Kahit hindi na yan. Yan nga eh. Kasi dinilagay ng developer yun, nakadepende na i-check nyo yan. No? And kaya namin ginawa to, maliban kasi sa bakasyon ngayon, sinusulit na rin namin yung oras na makapagbigay kami ng konting tips and knowledge sa inyo kasi minsan-minsan lang din kami magsama na ito eh. baka sa sunod na sa school year, siyempre baka bahiyo na naman kayong mga pag-up ng mga tutorial. So at least may mga mga naka-upload na may nakahanda ng mga tutorial and at the same time awareness na rin to. Pero tuwing Sabado, gagawa pa rin naman kami. Mga ganito. Nagkataon lang talaga na napag-isip-isip namin na gumawa ngayon ng discussion na to. Yun nga, based on our experience and then at the same time mabigyan din kayo ng tips, no, abagana mga yun nga, yung mga pag-handle ng screen reader, ano yung mga dapat yung i-consider. Speaking of consider pala, no, ano nga ba yung mga dapat i-consider ng mga user, no, kung gagamit sila ng mga screen reader? Ikaw muna, pre, unahin muna kita. Ano yung mga screen reader, yung mga dapat nilang i-consider sa kung mamimili man sila ng skin reader, no? Kasi sa atin, may kanya-kanyang standards tayo eh. Ikaw muna unahin ko bago tayo mag-end sa discussion dapat natin. consider, para sa akin, siyempre, titignan mo yung madaling gamitin. Bago ka pumunta sa bago ka pumunta sa mga masasabi natin na mahirap set up. Example sa GISO, medyo mahirap set up yun kung baguhan ka. Bago ka pumunta doon, titignan mo muna yung pag-alam mo muna yung mga manood ka ng tutorial. Pwede kang manood ng mga tutorial kung hindi mo pa kabisado yung mga maraming gumagawa ng tutorial dyan maliban sa amin. Ayun. Saka wag lang kayo sa screen reader, sa isang screen reader. So hindi ko sinasabi na pinapalis ko kayo dyan sa ginagamit ko ng screen reader para lang mapag-compare nyo, no, kung ano ba yung mas comparison. Sabi nga pinagkumpara namin yung Talkback Valeria, di ba, nabanggit namin kanina, G-Show, Prudence, Shine Pero Plus. hindi naman sasabihin na hindi naman sasabihin na mas maganda ang GISO kasi yun nga, may kanya tayong pag-kumpara dyan. So, depende na po sa inyo kung ano po yung mas maganda. Kaya nga tech discussion ito eh. Ibang mga sabi, maganda pa rin ang talkback. Kanya-kanyang point yun. Kanya-kanyang point yun. Sa akin naman, yun nga, agree ako dun sa depende sa capacity mo. Dun ako kasi depende sa capacity mo kung kakayanin mo ba yung gantong screen reader. And at the same time, sa phone mo din, is usually kapag G-Show gagamitin mo talaga, sa phone magkakaroon ng conflict yan. Kasi mas accessible. Maraming problema kasi. Sa G-Show. Maraming problema. Pero kapag usually sa mga Samsung pero pag marunong ka mag-set up, madali na lang yan. Sabi nila. Oo. Lalo na kapag, kung gusto mo talaga na hindi ka na mag-setup, ano mo na lang yung mo. I-export mo na lang yung settings mo, yung login info mo sa G-Show para di ka na mag-setup. Ilalagay mo na lang yun dun sa... Yung advantage sa G-Show, kasi talaga yung nag-develop din kasi binibigyan talaga tayo ng choices. Choices. Sound na lang, sa sound. Sa talkback kasi, hindi ka pwedeng mamili doon ng hindi ka pwedeng mag-ano doon ng sound. Maliban na lang kung modify yung talkback sounds. Oo, in-edit yung sounds. Naalala mo yun? Kung may kaalaman ka sa edit, kung marunong ka mag-edit ng code, ng application, pwede baguhin yung sound. Pero sa GISO, yung sources, madali lang. Pwede kang gumawa eh. Yun, pero medyo
ang mahirap lang kasi sa talagay ng sound, dapat alam mo yung angkop na example doon Oo, sa alam mo slide, yung dapat positioning. alam mo yung Alam mo yung positioning kung saan mo angkop. sila ilalagay lahat. Yung proper guide sa mo sila ilalagay lahat. Gusto mo mag-record kayo ng, ano, ng ilalagay niya sa pero aba masado pag mag-record kayo. Gagawin. Sige no, Oo. tayo natin next time. So anyways, ayun. Dagdag lang din namin. Walang masama it becomes walang masama at walang perfect it becomes a screen reader. Ang kailangan lang natin is i-take advantage yung mga purpose na ito at kung bakit ito ginawa. Yun nga kaya na ano din namin to kasi since malapit na NDPR week, no? Malapit na pala NDPR week next month na. Oh, So ina-advance na namin kayong i-orient. oh, sorry. Ayun, may mga program na naman sa darating na ano buwan. Oo, baka busy na rin kami niyan. So, ayan. So, thank you so much po mga ka-Master V, no, sa pagsubaybay po sa amin. Sana nagustuhan yung tutorial na to. Yung tutorial, stay yung discussion na to, although may ingay-ingay dito sa background. Po. And, yun. Thank you so much nga pala kay Master V for this opportunity na makasama sa ganitong klaseng discussion. Tackle namin yung mga bagay na dapat i-discuss it becomes sa skin reader, sa development ng mga text-to-speech, sa lahat-lahat, no? And next time, gawan namin ulit kayo ng panibagong Next ulit, content. gawa It mo kami becomes ng a tutorial. No? Kami oras. No? So, yan po. Once again, I'm Kuya Daray dyan, Sarmiento. Your tech support sa Software Forum. Pwede po kayong mag-message sa akin. Pwede po kayong mag-PM sa akin directly. May mga PM. tanungan kayo. Oo, PM kayo sa amin. Sa Huwag mga kayong maya. nakakilala sa amin. Kung hindi man kami makapag-upload sa madalas ng mga tutorial, tulid naman kami sa ano sa PM. Oo, private message ayun. na lang kami kung may mga katanungan kayo. Kasi hindi naman namin i-ignore yung mga yan. Ayan. Since yung purpose namin dito makatulong. Ayan. Thank you so much, Master V. So maraming salamat po. Maraming salamat. See you next time, mga ka-software. Yan. Bye po.